Grabe to mga kaoso. May bagong chismis sa crypto space at it is all about the Ripple's potentiality na mag-moon to 33 daw. At hindi to basta-bastang mga news na nakikita nyo sa online or sa internet. Pero ano nga ba tong RLUSD Trojan Horse na magpababago ng lahat para sa XRP? At bakit napaka-big deal nito? Yan ang mga pag-uusapan natin at bakit ang Ripple could create a unstoppable demand loop for XRP at ang mga holders ay pwedeng gumatas habang one digit pa. At syempre, yung panggitnang dahilan na itatago ko sa videong ito para hindi nyo escape ay talagang pinaniniwalaan ko. At kung bago ka sa crypto at gusto mo lang magets kung paano magiging $33 ang isang XRP, syempre perfectong video para sa inyo. So i-hit nyo na yung like or subscribe or share and i-ring nyo na yung ating notification bell. Oo nga pala, ako nga pala si Osaber and I've been here since 2017 and I've been trying to give you my wins and losses at mga chismis dito sa cryptocurrency since 2017. Kaya naman, awesome! Okay, disclaimer, ang mission ng video na to ay i-push ang inyong mga kaalaman patungkol sa XRP at hindi para maging sure na ito talaga ay isang best investment. Again, this is not a financial advice and chismis lamang po. At syempre bilang panghimagas, ang mga nakaraang videos natin ay in-explain ko sa inyo ang TA ko for the XRP and why it could go $28 to $33 ang kada XRP. At syempre, tatalunan na rin po natin yung ating mga obvious reasons or mga dahilan kasi ang mission ng ating video na ito ay para tumalino tayong lahat, hindi lamang po sa pagbabanggit ng mga mapibilis at madadaling i-search sa internet tulad ng mga topics patungkol sa CBD regulations for XRP reasons and yung XRP being the KYC stable replacing the USDC or yung tinatawag na New World Order coin topics kasi hahayaan ko kayo dyan sa comment section kaya mag-comment kayo down below. At syempre dadako na po agad tayo dun sa ating paunang dahilan which is yung RLUSD, ang liquidity nuclear reactor ng ating XRP to $33. At syempre ang tanong agad natin dyan is paano magiging liquidity machine si RLUSD para kay XRP even though I already explained this doon sa RLUSD na mga lives natin and of course in-explain ko din to way back 2021 how XRPL could drastically change the game for XRP. Syempre itong RLUSD hindi tulad ng Tether or ng USDC na parang standalone lang. Si RLUSD ay designed to work hand in hand with XRP. At sa likod ng XRP is yung XRP Ripple Labs at base sa mga Ripple's patents, gagamitin si XRP as collateral sa liquidity pool ng RLUSD na may 80% RLUSD at 20% XRP naman. Ano ang ibig sabihin nito? Bukod sa pagyayamanin ka nito kung sakaling gumana itong idea na ito, kung may 1 billion na RLUSD adoption, kailangan ng 250 million na XRP buys para i-collateralize ang pools. Syempre kung maaga ka sa XRP tapos napag-decide na nila na i-collateralize ang pool nila, magkakaroon po tayo ng 250 million XRP buys para lang masabi na may value tong ating 1 billion RLUSD. Kung kukunin lang ng RLUSD ang 5% ng market cap ng Tether ay 112 billion, ay kailangan nito ng 14 billion na XRP demand. Sa madaling salita at walang mathematics, 4 na beses po ng current market cap ng XRP yan. Pero bakit malaking bagay? Kasi habang lumalaki ang RLUSD adoption, mas maraming XRP ang bibilhin. Tataas ang presyo, mas magiging credible ang RLUSD. At ultimately, mas lalaki pa po yung ating adoption. Parang cycle na hindi mapipigilan katulad nung nagkaroon po tayo ng $200 per BTC. Kung saan hindi na naging importante kung talaga bang kumagana ang BTC sa kanyang kiniklaim na use case. Okay, doon naman tayo sa pangalawang dahilan which is yung fixing DeFi's liquidity problems. Napaka-hipokrito mo naman Sir Oso kung sasabihin mo na hindi na importante ang use case. Pero ito ka, pinag-uusapan natin yung fixing. Let me explain. Si RLUSD ang magiging solusyon sa liquidity fragmentation ng DeFi. Available in RLUSD sa XRP Ledger or XRPL at Ethereum. Pero may twist. Yung Ripple's Automated Market Makers or yung tinatawag na AMM ay magpa-prioritize ng XRP/RLUSD pairs. At hindi lang within XRP kundi across chains. Pero ano ang epekto nito? Kailangan mag-hold ng XRP ang DeFi protocols para ma-access po nila yung RLUSD liquidity. Halimbawa, kailangan ng isang DEX ng XRP para makagawa ng tinatawag na RLUSD pools. At napaka-imposible na hindi mangyari na ang yield farming demand po natin ay lilipat
lumipat sa XRP staking. Mukhang for the first time, may totoong magiging kalaban na ang Ethereum bilang the bank of the altcoins in cryptocurrency, na nagre-resulta kung bakit si Ethereum muna ang tinitignan bago masabi natin na merong altcoin season na mangyayari. On top ng mga pinagsasabi ko is ang resulta si RLUSD ang magiging glue between the traditional finance at DeFi at si XRP ang magiging backbone nito. Parang it will be a win-win situation para sa mga XRP holders, investors, and of course, mga traders. At syempre para sa pinakalas na dahilan natin is yung the Swift Killer Endgame proposition. Ito yung pinakamalaking plano na gagawin ni XRP, ang palitan si Swift. Pero alam nyo ba na may 40 trillion na pinoproseso si Swift every year, pero 3 to 5 days ang tagal ng transaction. Si RLUSD gamit ang XRPL or XRP Ledger, pwedeng mag real-time transaction or FX swaps. Halimbawa, isang French bank na magsisend ng RLUSD sa Mexico, instant na kino-convert ni XRP Ledger or XRPL ang RLUSD to MXN or Mexican peso na may halo zero ang cost versus doon sa traditional cost or transaction fees. Ngayon, marami nagkakamali or nagkakaroon ng idea na palitan ang mga banks ng mga assets na tulad ng Bitcoin, Ethereum at marami pang iba. Pero sa XRP, dito niya finiflex ang mga patents niya na makakatulong sa bridging ng centralized finance into a decentralized finance. Siguro, sobrang talino ni XRP na nakikita niya na si banks ay kakailanganin lang na maintindihan yung shift na nangyayari sa buong mundo. At si XRP ay nakita yung problema na ito at tinatry na i-resolve upang makapag-cater hindi lang sa isang side kundi both sides ng ating market. Pinapadali nito ang buhay ng mga banks at nasisave nila ang 10 billion plus na fees yearly. Pero para syempre gumana yung mga ganitong ideas or para mag-work tong patent na ito ay kinakailangan po ng malaking liquidity pool sa RLUSD na may bilyon-bilyon na papasok sa XRP para lang masabi na may value ang RLUSD na hawak ng bawat isa. Hindi lang thousands at hindi lang millions kundi billions and close to trillion dollars para lang mapush yung tiwala sa RLUSD. And yan alone will create a demand shock na walang makakatalo so far. At syempre para sa mga nasa Meraki ay ibibigay ko sa inyo yung 3 pang assets na makakatulong sa gustong gawin ng buong mundo or yung tinatawag na New World Order. Pero ikaw, Kaoso, anong tingin mo sa mangyayari sa XRP? At saan kaya hihinto yung price ni XRP by the end of the bull run for BTC? I-comment mo down below. Pero syempre, chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.